Okay, so another lesson in grade 8 mathematics, factoring quadratic trinomial. This time, meron ng coefficient yung first term natin. Yung previous lesson natin, wala ito eh. Wala itong 3, 6, 6, 8, 6. 1 lang, mas madali yon. So ngayon, madadagdagan tayo ng konting steps. Konting step, isang step lang naman yon kapag nagkaroon tayo ng numerical coefficient sa first term natin. Okay, so quadratic trinomial pa rin tayo. Ang first term natin ay naka-square. Ang second term ay walang exponent. Ayan. Ang last term natin ay puro mga number lang. Okay, so try na natin sagutan ito. Number 1, we have 3y squared plus 16y plus 5. So para i-factor yan, gagawin natin, so trial and error pa din. Ipa-factor natin yung, kunin natin yung factors nitong una. We have 3. So yung 3y squared, i-factor natin yung 3y squared. Ano bang factors ng 3? Factors ng 3, ano lang yan? 3 and 1. So factor ng 3y squared ay 3y tsaka y. Okay? Isa lang. Madali kapag isa lang. Tapos kunin natin yung factors nitong last term natin, 5. Ang factors ng 5 ay 5 and 1 lang. Okay, so medyo madali kapag prime number yung first natin, prime number din yung last term. Pero, tigdalawa yan, ibig sabihin, ang magiging possible na answer natin dito, magiging 4. Okay, so isa-isahin natin. Ano-ano yung pwedeng maging answer natin dito? So, isa-isahin natin. Ito yan. By trial and error, ito yung pwedeng maging answer natin. So, lagyan ko na dito ng 4 na pair yan. Itong 3y squared, so lagay natin dito 3y tsaka y. Tapos yung 5, we have positive 5 and then 1. So, we have parehas positive kasi tingnan natin yung sign, positive 16y tas positive 5. Ibig sabihin, parehas positive yung factor natin. So, 3y plus 5 and then y plus 1. Isa pa lang yan. Pwede naman, baliktarin natin yung 1 at 5. So, pwede yung maging 3y. Yung 1, ipapartner natin dito. 3y plus 1. And then we have y plus 5. Okay? Ito yung isa. Ito yung pangalawa. May pangatlo pa tayo. Baliktarin naman natin yung y at 3y. So, magkakaroon tayo ng okay, pag binaligtad pala natin to, same na rin yan. Mababago na lang dito yung sign. Kasi, we have positive 5. So, pwedeng ang maging sagot natin, 3y minus 5, 3y minus 1. Tapos yung kabila naman, 3y minus 1, y minus 5. So, sorry, ito ay y lang dapat ito. So, yan yung possible na factors natin. 4 yung itatry natin. Okay? So, ngayon, i-apply naman natin dyan yung FOIL method kasi ito, kabaligtaran ng FOIL method eh. I-add natin itong product nitong inner term, we have 5y. I-add natin itong product ng outer, 3y plus times 1, we have 3y. Kapag pas i-add natin yan, ano ang magiging sagot? Ang magiging sagot ay 8y. Kailangan, ang maging sagot natin ay itong gitna, 16y. Okay? So, ibig sabihin, mali ito. Next, ito naman, i-add natin ito, or i-multiply, 1 times y, we have y. I-multiply din natin ito, 3y times 5, that is equal to 15y. I-add natin, ito may invisible na 1, 1y plus 15y equals 16y. Eksakto. Kapag umeksakto sa middle term, yun na yung sagot natin. So therefore, the correct factors are 3y plus 1 and then we have y plus 5. Okay? So wag na nating itry itong pangatlo at pang-apat dahil nakuha na natin yung sagot dito sa pangalawa pa lang. Okay? So madali pa itong unang example kasi prime itong 3 tsaka 5. Kapag hindi na prime, medyo dadami na yan. Kagaya nitong number 2. Yung 6 hindi na prime.
Etong 2, madali itong 2. Prime number itong 2. So ito, dadami dito, magiging 8 yung possible natin. Okay, so isa-isahin natin yon. So ito na yung tamang sagot sa number 1. 3y plus 1 and then times y plus 5. So isa-isahin natin ang dito sa number 2, 6b squared minus 11b minus 2. So, ano ang factors ng 6? Factors ng 6, we have 6 and 1, 3 and 2. Tapos factors ng negative 2. Factors ng negative 2 ay 2 and 1. 2 and 1 lang. Kailangan positive 2, negative 1, or negative 2, positive 1. Okay? So therefore, meron tayong pag-ano-anoin kasi natin ito partner-partner natin. Okay, so pag partner-partnerin natin, dito muna tayo sa 6. 6-1, tapos itong 2-1. Okay? So ang itatry muna natin ay 6 at 1. So ibig sabihin 6y, tsaka y. Or b pala, sorry. Ang variable natin ay b. So itry muna natin 6b, tsaka b. Tapos, pag-partnerin natin to 2 and 1. Positive 2, negative 1. Okay? Dito muna tayo. Tapos, pagpapalit-palitin natin yung sign hanggang makuha natin itong negative 11. Try muna natin lahat itong 6-1. Tapos, ito, pag rumble-rumblein natin. Okay? So, try muna natin dito. Isusulat ko para makita nyo kung gaano karami. So, pwede itong maging 6b, itong positive 2 magiging negative 2, tapos itong negative 1 magiging positive 1. Pinagpalit lang natin ng sign. Tapos, meron pa dyan, kasi bawat pair, 8 yan. And then, we have 6b pa rin ito, itong kabila ay b pa rin. Tapos, we have 6b pa rin ito ay b pa rin. Pagpalitin naman natin yung 1 and 2. Dito yung 1, dito yung 2. Dito yung 1, dito yung 2, tapos magkaiba ng sign. Positive, negative, negative, positive. Okay? So yan, ang dami, di ba? Wala pa tayo sa 3-2. Kapag hindi natin napalabas yung negative 11, ibig sabihin, itatry pa natin yung, papalitan natin itong 6b, tsaka b ng 3b at 2b. Okay? So itry na muna natin. Anyway, ito naman dalawa, magkaparehas ito may iba lang yung sign. So pag nagkamali tayo dito, automatic mali na rin itong pangalawa. Okay, so itry natin ito. I-multiply natin yung outer. Outer, we have negative 6b. Itong inner, product nitong inner, plus 2b. Okay? Negative 6b plus 2b is equal to negative 4b. Mali ito. Dahil mali yan, ibig sabihin mali na rin ito. Kasi mababago lang yung sign nito. Positive 4b yung magiging sagot dito sa kabila. Kasi ito ay magiging 6b plus negative 2b, so 4b. So, mali na itong dalawa, automatic. Okay? So, try naman natin ito. So, itry natin itong outer. Outer 6b times 2 times negative 2, that is negative 11b plus itong 1 times b, we have plus b. Equal siya sa negative, but 11. Naging, yun agad yung sagot no? 6b times negative 2, we have negative 12b. Ayun, nakita ko na, eksakto na. Negative 12b plus b equals, so ito yung inner natin, equal na siya sa negative 11b. Sumakto na agad dito. So, ibig sabihin, tama itong sagot natin na ito. 6b plus 1 and then b. Ayan, so ito na yung tamang sagot. 6b plus 1 times b minus 2. Okay? Sumakto na agad, so wag na nating itry itong 3 and 2. Ito na yung tamang factor natin. Tamang pair, 6 and 1. Okay? So next, number 3. So punta tayo sa number 3. So madami ang itatry natin dito. So, lalo na dito sa number 3, dumami na lalo kasi 6 tapos 10 ito. Okay? So yung 6, dalawa agad yung pair natin, kagaya nung kanina. 6 and 1, and then we have 3 and 2. Tapos yung positive 10 dito, positive 10, we have 10 and 1. Tapos, 10 and 1, tsaka 5 and 2. So, ang dami nating itatry. Dito muna tayo sa 6-1, tsaka 10-1.
Okay? So, i-try natin yung 6y at 10y. So, try natin muna. 6y. 6y tsaka y. And then, we have positive 10, negative, ano? So, dapat doon pa lang sa sign, may idea na kayo, no? Doon pa lang sa sign, kailangan alam nyo na yung, para mapaunti natin yung possible na answers natin, yung itatry natin, positive itong dulo, negative itong gitna, ibig sabihin, ang sign natin dito ay negative parehas. Huwag na natin itry yung parehas na positive. Automatic parehas negative na ito. So, dito pa lang tayo sa 6-1. Try natin itong 10-1. Pag bali-balig na rin natin. Dito yung 10, dito yung 1. Try natin. Inner. Ang inner ay negative 10y. Ito yung inner, product. Outer, 6y and negative 1. So, we have negative 6y. Ang sum nito, negative 10y minus 6y, we have negative 16y. Hindi sakto, no? So, ibig sabihin, mali ito. Mali ito. So, pwede, pagpalitin natin ng pwesto. Pagpalitin natin yung pwesto, dito yung 1, dito naman sa kabila yung 10. Try natin kung magiging negative 11 yan. Product ng outer. Outer tayo. Outer, ang layo nito. Negative 60y. Inner, negative 1y. Layo. Mali na ito. Ang layo. So, ibig sabihin, tapos na tayo dito sa 6-1, 10-1. Punta tayo dito sa 5-2. Okay? Tapos na tayo dito. Punta naman tayo sa 5-2. So, dito yung 5, dito yung 2. Try naman natin ngayon. Outer, we have negative 12y. Inner, negative 5y. Ang layo. Ang sagot, negative 17y. Hindi sumakto. So, ibig sabihin, try nating pagbaligtarin. Dito yung 2, dito naman yung 5. Okay, try natin yan. Outer, negative 6y times negative 5, we have negative 30y. Inner, we have negative 2 times y, negative 2y. Kapag inad, negative 32. So, mali pa rin. So, ibig sabihin lang yan, mali ang 6-1. Okay, nabawasan na. Na-try na natin lahat ng possibilities sa 6-1. Pupunta naman tayo dito sa pangalawa. Pangalawa, dito naman tayo sa 3 at 2. 3y, 2y naman tayo. So, tapos, dito ulit tayo sa... so, ito naman ang una natin itry, itong 5 and 2. Okay? So, try natin itong 2 and 5. Tapos, pag hindi sumakto, baligtarin natin. So, multiply the outer, negative 15y. Multiply the inner, negative 4y. Add, hindi sumakto. Layo. Negative 19 yung sagot. So, try nating baligtarin. Try nating baligtarin. Dito yung 5, dito yung 2. Outer, negative 6. 3y times negative 2, negative 6y. Inner, we have negative 10y. Add natin, that is negative 16y, hindi pa rin sumakto. So, last na. Ito na, itatry natin. 3, 2 at 10, 1. So, 3, 2 at 10, 1. Kapag hindi pa rin ito sumakto, not factorable na yan. So, we have 10 and 1. Last na yan. 3 times 1, we have negative 3y. Inner, we have negative 20y. Mali pa rin. So, dahil mali pa rin, last na ito, pagpalitin natin, dito yung 1, dito yung 10, lalong lumayo kasi na-multiply ito, negative 30y, ang inner natin, negative 2y. So, ibig sabihin, wala palang factor itong number 3, na-try na natin lahat, napakadami nung tinry natin, walang sumakto, ibig sabihin, not factorable ito. Not factorable ang isasagot natin. Pero meron ako isang technique dito, yung tinatawag na slide method. Pwede natin itry yon. Itatry ko kung slide method kung not factorable talaga. So, try natin ito. 6y squared minus 11y plus 10. Yung slide method, itong 6 i-multiply dito. So, magiging na siyang y squared minus 11y
plus 6 times 10, we have 60. Ngayon, itry natin ang mga possible factors ng 60 kung makakakuha tayo ng negative 11. We have 60 and 1, we have 30 and 2, we have 15, sa 3 muna, we have 10 and 3, sa 4, pwede ito ng 15 and 4. Oh, pwede pala, may factor pala ito. 15 and 4. 15 and 4, so may sagot pala ito. 15 and 4, no? So, eksakto siya, negative 11. Kaso, positive 60. Dapat both negative. So, hindi pa rin pala magsasakto. And then, we have 5 and 12. But ito 10 and 3. Dapat 20 and 3 pala ito. Sorry. So, we have, ang last na natin, 6 and 10. Walang sumakto na negative 11. Kaya, tama, not factorable nga yan. Okay, so meron ako isang technique dito. May video na ako nito. Itong slide method yung tawag sa technique na ito. Okay? So, pwede nyo hanapin sa YouTube ko yan. Okay, so, another example, number 4. So, not factorable yung number 4. Isipin nyo, ang dami nating tinry. Wala pala dun, not factorable lang pala. Okay, so another, we have 8b squared plus 2b minus 3. Factor natin yung 8, tsaka itong negative 3. Madali ito kasi ang factors ng negative 3, dalawa lang, no? 3 and 1 lang. Positive negative, or negative positive. Tapos yung 8, itong 8 yung problema. Pwedeng 8-1, pwedeng 4-2. Okay? So, i-try natin, isa-isahin natin. Magsimula tayo dito sa 8-1. So, simula tayo sa 8-1. Ang variable natin, 8b. Try natin ng positive 3. And then, we have itong kabila ay b minus 1. Okay? So, dito pa lang tayo. Okay. So, i-multiply ang outer, negative 8b. I-multiply ang inner, positive 3b. Kailangan ang gitna natin ay positive 2b. Pag inad, mali. Mali ito, kapag binaligtad ang sign, mali pa rin yan. So, try natin, pag baligtarin, dito ang 1, dito ang negative 3. Okay? So, try natin. Outer, we have lalaki ata ito. Huwag na natin idiretso, ang laki. 8 times 3, 24 na agad. Ito, 1 lang. So, malayo na ito. So, ibig sabihin, mali ang 8-1 tsaka 3-1. Itatry na natin ngayon ang 4 and 2. Try natin ang 4b tsaka ang 2b. 4b and 2b. Tapos 1 and 3. So, multiply natin yung outer. We have 4b times negative 3. That is equal to negative 12b. Inner natin, we have positive 2b. Kapag inad, hindi siya sumakto sa positive 2b. So, ibig sabihin, mali ito. So, ngayon, itry natin baligtarin. Dito ang 3, dito ang 1. Okay? Parang sakto to. Outer, negative 4b. Inner, positive. Multiply natin to, we have 6b. Ayun, sakto. Negative 4b plus 6b equals positive 2b. So, therefore, ito na yung tamang sagot natin sa number 4. Okay? So, ito na yung tamang factor ng number 4 natin. 4b plus 3 times 2b minus 1. Okay, so last number, we have 6r squared plus r minus 70. Medyo marami itong factors, kaya itatry natin na lahat by trial and error. I-factor natin itong una, 6, and then we have negative 70. So marami tayong itatry dito. Medyo mahirap kapag dumadami yung mga factors natin. Itong 6, we have 6-1 tsaka 3-2. Tapos yung 70, meron tayong 70 and 1. Tapos we have 35 and 2. Ano pang pwede? 35 times 2, 70. Factors nito pwede sa 5 and 14. Tapos sa 10, we have 7 and 10. Okay, so medyo marami. Eh di ba bawat isang pair, 4 agad yon. So try muna natin itong 6 and 1. So lagay natin dito 6r, tsaka r. Tapos try muna natin itong 70 at 1. So negative, so ibig sabihin isang positive, isang negative.
ang kailangan natin sa gitna ay positive 1 dapat. Positive 1. So, kunin natin ang outer, tsaka itong inner. Masyadong malayo ito. 70R minus 6R. Mali na agad ito. Pag binaligtad natin, sobrang layo. So, pag mga obvious na mali, huwag nyo na agad itry yun. So, 71, masyadong malayo, malaki masyadong number. So, try na natin. Punta na tayo dito sa pangalawa, 35 and 2. So, we have 35 and 2. Kailangan lang natin 1. 35R. Ito, ang layo. 35R, 12R. Hindi magiging 1. Baligtarin natin. Dito yung 35. Dito yung 2. Malayo pa rin kasi pag minultiply natin itong 6 times 35, napakalaking number. Yung gitna, 2R lang. Maliit. So, ibig sabihin, mali ulit ang 2 and 35. Try natin ang 14 at 5. So, dito na tayo sa pangatlo. 14 and 5. 14 and 5. 6 times 5, 6R times 5. We have negative 30. And then we have positive 14R. Malayo pa rin sa positive R. So, mali pa rin. Try nating baligtarin. Pag binaligtad, lumayo lalo. 5 at 14. Lalong lumayo. Ang laki kasi na to. 6R times 14. Masyadong malaki. So, mali na ito. Last na ito para sa 6-1, 10-7. So, try natin 10-7. 6 times 7, 42. Itong gitna, 10R. Malayo. So, mali. Lagay natin 7 at 10. Layong lumayo kasi ito ay negative 60, positive 7R. So, isa lang ibig sabihin yan, mali itong 6-1. Okay? Dahil mali yung 6-1, mali ang 6-1, itatry natin yung pangalawa, yung 3. 3R, tsaka 3R at 2R. Okay? So, dito tayo magsimula naman sa 10-7, pataas. Try natin itong 7 at 10. 3 times 10, we have 30. Negative 30. 7 times 2, positive 14. Mali. Hindi siya magpa-positive 1. Baligtarin natin. Dito yung 10. Dito yung 7. We have, ayun, sakto. Sakto. 3R times 7, negative 21R. 10 times 2R, we have positive 20R. Pag inad, equal siya sa negative R. Kailangan natin positive. So, ibig sabihin, babaligtarin lang natin ang sign. Dito ang negative, dito ang positive. At yan na ang sagot natin. Malinaw, ang sagot dyan ay positive R. Pag baligtarin lang natin ito, pag minultiply, positive 21. Multiply ito, we have negative 20. Kapag inad natin, equal na siya sa positive R, which is the middle term. So, therefore, ito ang tamang factor ng ating quadratic trinomial na number 5. Okay, so that's all. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Practice lang ang kailangan at medyo mahaba talaga. So, try nyo panoodin yung isa kong video, shortcut dito, yung slide method. Okay, so thank you for watching. Kita-kita tayo sa mga susunod na lesson para sa grade 8 mathematics. At try nyo palang sagutan ito, number 6. Comment nyo ang inyong sagot. Bye-bye!